Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal sirah, so tinutuloy natin pagtalakay doon sa pagpunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif at yung kanyang da'wa doon. Dito, mas malalim na itong natalakay kasi nabanggit na ito ng kaunti doon sa nauna, doon sa Amul Huzun. Kasi kasama ito doon sa mga kumbaga mabigat na pinagdaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ika-10 taon ng pagkapropeta. Pagkamatay ni Khadija, Abu Talib, tapos nung Shawwal, ito naman pumunta siya ng Taif. Pero hindi rin siya tinanggap doon. Sinaktan pa siya doon. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna ahli Taif asyarat ayam la yada'u ahadan min asyrafihim illa ja'ahu wa kallamahu. Sa lahat daw ng mga tao doon, lalong-lalo na yung kanilang mga pinuno ay kanyang kinakausap. Walang sino man sa mga pinuno ng Taif liban na lamang na kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga faqalu, ang naging tugon nila, ukhruj min biladina. Umalis ka sa lupain namin. So yun yung kumbaga naging tugon sa kanya, pinapalayas siya. At syempre maaring nangyari rin dito, kumbaga naimpluwensyahan na rin ng mga taga Makkah ang mga taga Taif. Kasi ganyan yung mga masamang tao nagano yan nagsusulsulan yan Lalong-lalo na nalaman natin, di ba, na meron palang mga taniman ng dates talaga ang Quraysh doon sa Taif. At nabanggit pa nga sina Uqba na meron siyang taniman. Actually, nakita pa nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon nga sa Taif. So, tugol sa kanya, ukhruj min biladina, umalis ka sa lupain namin. Wa agarru bihi sufahauhum. At pinaglaruan daw siya ng mga tanga ng mga taga-Taif. Kabilang na doon yung ilang mga bata, pinaglaruan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila na yung mga nambato sa kanya, tiba-tiba pang ginawa sa kanya. Falamma arada al-khuruja tabi'ahu sufa'ahuhum wa abiduhum yasubbunahu wa yasihuna bihi. At yun nga, nung umalis na siya ng Taif, paalis na siya ng Taif, sinundan pa rin siya ng mga tanga at ng mga alipin na maaring pinag-utusan lang din ng kanilang mga amo, na minumura siya at isinisigaw o sumisigaw, kumbaga. Minumura siya at sinisigawan siya. Hatta ijtama'a alayhin nas, hanggang sa natipon na, napaligiran na siya ng mga tao. Fawaqafu lahu samatain, ay safain. So napaligiran na raw siya ng mga tao. At kumbaga merong dalawang grupo nila na nabuo ng mga tao. Waja'alu yarmunahu bil hijara. At ito na yung mga tao na nagsimulang mambato kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito na yung pagsisimula ng pambabato sa kanya. So bukod sa bato, kumbaga na ipinampukol sa kanya, pinupukol din siya bikalimatin minas safat. Iba't iba pang mga salita na manggagaling lamang sa mga tanga. Warajamu arakibahu hatta tadaba na'lahu biddima. So pinagbabato raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre maaring din tinatamaan na rin si Zaid bin Haritha. At tinamaan daw yung kanyang bukong-bukong. At ito ay dumugo hanggang sa nabasa na ng dugo ang kanyang tsinelas. Wa kana Zaid bin Haritha yukihu binafsihi hatta asabahu shija'u fi ra'sihi. Kasi si Zaid bin Haritha, kumbaga kinover na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng sarili niyang katawan. Sa tinakpan ni Zaid bin Haritha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung paa lang niya talaga yung tinamaan.
Pero nga pati Zaid bin Haritha ay tinamaan na rin ng bato hanggang sa siya ay nagkaroon ng sugat sa ulo. Nasugatan sa ulo si Zaid bin Haritha. Walam yazil bihi sufaha'u kadhalika hatta alja'uhu ila haitin li Utbah wa Shaybah ibni Rabi'ah ala thalathati amyal min at-Taif. So baga sila, habang binabato sila, patuloy silang naglalakad Patuloy silang naglalakad. At mga 3 miles ng kanilang paglalakad, 5 kilometro, layo nito. Para silang kumbaga patakas sila ng Taif. So mula rito hanggang Kabarwan, 5 kilometro, ganun. Patakas sila. So dahan-dahan na sila tumatakas siguro, tapos iniilagan na lang nila yung mga bumabato sa kanila. Pero niya hanggang Kabarwan, sinundan sila ng mga tao. Ganun kagalit na galit yung mga tao sa kanila. O ganun na talaga sila kagago. Ganun kalayo, hahabulin mo yung tao para lang batuhin at murahin. Na wala namang atraso sa'yo. Diba? Wala namang ginawa sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung nakarating daw sila mga 3 miles palabas ng Taif, nagtago raw sila sa likod ng pader. Ito yung pader ng taniman. O maaaring may bahay din sila doon. Pader ni na Utbah at Shaybah bin Rabi'ah. Sila na yung dalawa na namatay sa Badar. Naunang namatay doon sa Badar. Ito, magkapatid dito Tapos yung isang namatay doon, di ba doon sa Omar series may duelo. Yung isa doon yung anak ni Utbah. Kaya galit na galit sa kanila, sa mga Muslim, si Hind. Hindi pa siya Muslim noon. Kasi kapatid niya yun si Walid, si Al-Walid. Tatay niya si Utbah, tito niya naman si Shaybah. So ubos yung mga kamag-anak niya. At may iba pa siyang kamag-anak noon na namatay. Nagtago sila doon. At nung nagtago na sila doon, so maaaring nakita nila na private property na yung lugar. So hindi na sila sumunod doon yung mga tao. Falammal taja ilayhi raja'u anhu. Nang nagtago na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa likod ng pader na yon, kumbaga, umalis na rin yung mga tao, bumalik na sila sa pinanggalingan nila. Hinayaan na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hublatin min inabin fajalasa tahta dilliha ila jidarin. So doon sa loob ng pader na yon na pinagtaguan nila na pag-aari nga ni na Utbah at Shaybah, na kumbaga pagpasok nila doon sa pader, sa isang bahagi ng pader na yon merong taniman ng ubas. At naupo na siya doon sa pagitan ng lilim nito at ng pader na pinagtaguan nila. So ubasan pala yung taniman doon nila Utbah. Sakto lang talaga sa klima. Kasi malamig sa Taif kahit tag-init sa Riyadh, halimbawa tag-init sa Riyadh ng di ba? Baka sagsagan ng init sa Riyadh. July, pa rin doon, malamig pa rin. Nakapunta na ba doon? Taif. Pero yung yung Mikat, pag mag-uumra tayo, Hajj, Taif na yun Di ba malamig na doon? Yun, parang ganun na yung klima doon. Ganun na. Yung Karnal Manazil, na yun probinsya na yun ng Taif Papasok ng Jeddah o Makkah. Ganun. Falamma jalasa ilayhi watma'an da'a bid-du'a al-mashhur alladhi yadullu ala imtila'i qalbihi kabatan wa huznan mimma laka min shiddatin. Nang naupo siya doon, so nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung dua na nakikilala, na kumbaga kilalang dua na naiulat mula sa kanya. Salamat na nagpapakita ng kanyang, kumbaga, yung nararamdaman niya sa kanyang puso na kalungkutan at kawalan ng pag-asa dahil doon sa kalupitan na dinanas niya. Wa asifan ala annahu lam yu'min bihi
ahadan o ahadun. At ipinahayag niya rin yung kanyang kalungkutan na walang naniwala sa kanya na kahit sino doon sa Taif. Kasi matinding ano yun. Matinding nangyari sa kanya. Kasi ano bang atraso niya para gawin sa kanya yung ng mga tao yun, di ba? Yung ang kriminal, hindi tatratuhin ng ganun eh. Pagbababatuhin ka tapos hahabulin ka sa loob ng 5 kilometro. 5 kilometro kang hahabulin, parang ano. Kung dito mangyari, habulin natin dito hanggang Parok. Pagbababatuhin natin, hindi nga natin gagawin sa kanya yun eh. Kahit anong atraso niya sa atin, hindi natin gagawin sa kanya yun. Pero itong mga to, ginawa nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala namang ginawa sa kanila, liban na lang anyayahan sila tungo sa pagsamba kay Allah. Kasi nga maaring nangyari na nga dito. Yun na yung ano nga, yung solsol. Iba yung solsol eh. Kasi pag nasulsulan yung tao, wala nang pakialam yun sa katotohanan eh. Ang mahalaga yung unang balita na nakarating sa kanya. Yun lang. Sasabi niya doon sa kanyang dua, Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati. O Allah, sa iyo ko lamang nirereklamo ang kahinaan ng aking lakas. So, yung kanyang kahinaan, kumbaga. Sa kanya lang siya nagrereklamo kay Allah. Wakillatu hilati. At kay Allah lang siya nagrereklamo sa pagiging kaunti ng kanyang yaman o nung kanyang baon o kanyang panggastos at iba pa. Wahawani alannas, at ang aking pagiging mahina sa mga tao kasi hindi niya naipagtanggol yung sarili niya. Tumakas lang sila ng tumakas, sa sugatan pa siya. Ya Arhamar Rahimin, o pinakamahabagin sa mga mahabagin. Antarabbul mustadifin, ikaw ang Panginoon ng mga mahihina. Wa anta Rabbi, at ikaw ang aking Panginoon. Ilaman takillini, kanino mo ba ako ipagkakatiwala? Kumbaga, ano ito eh, expression na ito ng kumbaga ano na talaga, nahihirapan na siya. Kanino mo ba ako ipagkakatiwala? Ila baidin yatajahammani. Hanapin ko yung ano, parang kulang tong kopya na ito eh. O ano lang, nagkaiwa-hiwalay kasi yung mga letter eh. So kanino mo ba ako ipagkakatiwala? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa isang malayong estranghero ba na humahamak sa akin? Am ila aduwin malakathu amri, ipagkakatiwala mo ba ako sa kalaban na pangingibabawin mo sa akin, o kaya ay malakathu o malaktahu amri, o malaktahu dito, malaktahu yung basa dito. In lam yakun bika alayya gadabun fala ubali. Kanino mo ba ako ipagkakatiwala? Sa isang estranghero o sa isang kumbaga tao na malayo sa kanya na kumbaga humahamak sa kanya, o sa kalaban na dinulot ni Allah na mangibabaw sa kanya? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gagawin mo man yun na ipauubaya mo ko sa kanila, sa mga kalaban, walang problema sa akin hanggat hindi ka nagagalit sa akin. Sabi niya, kumbaga, okay na sa akin na masaktan ako o kumbaga pangibabawan ako ng mga kalaban, hanggat hindi ka nagagalit sa akin, walang problema sa akin. Kumbaga, mas mahalaga yung pagmamahal ni Allah para sa kanya kaysa sa galit ng tao. Hindi niya pinoproblema yung galit ng tao sa kanya. Ang problema niya yung galit ni Allah. Walakin afiyatuka hiya aw sa uli. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, tanggap ko na hindi yung pinarurusahan. Tanggap ko na sinusubok mo ko, kumbaga. Tanggap ko na sinusubok mo ko, o
Kumbaga, pinapadanas mo ko ng paghihirap. Hanggat hindi ka galit sa akin, walang problema sa akin. Pero, ang ginhawa na mula sa iyo ay mas malawak para sa akin, mas mainam para sa akin. So, kita niyo yung kumbaga, personal na ito na talagang dua, pananalita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, parang gusto niya sabihin, tanggap ko na sinusubukan mo ko. Tanggap ko. Pero mas gusto ko yung mas gusto ko yung dulutan mo ko ng ginhawa. Kumbaga, tama lang naman, di ba? Kasi pareho lang naman na kay Allah may nihilingin eh. Pagpapakup-kup laban sa kuna, tsaka paghiling ng ginhawa. Pareho mo yung ihilingin kay Allah. So, sinasabi niya, tanggap ko, pero tulungan mo naman ako, baga. Kay Allah siya humihingi ng tulong. Hindi ito kumbaga, may kita natin yung magandang asal ng alipin ni Allah sa pagdarasal o pananalangin sa Kanya. May kita natin dito. So, kikilalanin natin na si Allah may control sa lahat. At yun, nalulugod tayo sa tinatagda ni Allah. E syempre, pwede man tayo humiling ng ginhawa, di ba? Pwede naman. Kasi baka iniisip ng tao, kapag humiling siya ng ginhawa kay Allah, isipin niya, kawalan ng kaluguran yon sa mga pagsubok na dumarating sa kanya. Hindi. Tanggap natin yung pagsubok. Pero syempre, pwede rin naman tayo humiling kay Allah na makalampas tayo sa pagsubok. Dito, tanggap natin pagsubok sa atin, di ba? Pero humihiling tayo kay Allah pa rin ng ginhawa at kanyang proteksyon. Hindi yung hahayaan lang natin. Kumbaga, hindi yun kabanalan. Hindi yun kabanalan. Kasi baka mamaya sabihin ng tao, o Allah, dagdagan mo pa. O dinagdagan nga ni Allah. O di gago ka, yan yung hiniling mo eh. Kung hiniling mo, bawasan niya, pag-aanin niya, o bigyan ka ng ginhawa, di mas mainam sana. Ganon magdua. So ganito magdua. Alhamdulillah. A'udhu binuri wajhika alladhi asyrakat lahu ad-dulumat. O asyrakta lahu ad-dulumat. Kasi pwede rin naman kasi nur pambabae. So asyrakat. Pero pwede rin asyrakta. Nagpapakup ako sa liwanag ng iyong mukha na pinaliliwanag mo sa pamagitan nito ang kadiliman. Humuhupa ang kadiliman sa pamagitan ng liwanag. O humuhupa ang dilim sa pamagitan ng liwanag. O liwanag ng mukha ni Allah. Wasallih alayya amrid dunya wal akhirah. At isaayos mo, kumbaga, a'udhu bika, at isaayos mo ang aking dunya at kabilang buhay. Min antanzil bi gadabok. So, isaayos mo ang aking dunya at kabilang buhay upang hindi ako, kumbaga, datnan ng iyong galit. Na nagpapakopkop siya nga kay Allah. Nagpapakop ka siya sa liwanag ng mukha ni Allah na sa pamagitan nito ay humuhupa ang kadiliman na humihiling siya na kumbaga yung liwanag pala yun. Yung liwanag na yun ay nagdudulot ng kaayusan sa mundong ito at kabilang buhay. So nagpapakopkop siya kasi pwede ka naman magdua sa pamagitan ng pangalan ni Allah, di ba? O katangian ni Allah. So yun, wajhullah o nuri wajhullah, kumbaga yung kanyang pinagpapakupkupan. So pwede rin. Pwede rin. Di ba yung di ba, a'udhu bi kalimatillahit tamat. Nagpapakupkup ako sa mga salita ni Allah na perpekto. So sa salita ni Allah tayo nagpapakupkup. So ganito rin. A'udhu binuri wajhika. So nagpapakupkup ako sa liwanag ng iyong muka na bumaba sa akin ang iyong galit. Aw yahillu alayya sakatak. Nagpapakupkup ako sa liwanag ng iyong muka na bumaba sa akin ang iyong galit. O bumaba sa akin, dumating sa akin ang iyong pagkapuot. Lakal utba hatta tarda.
So sa iyo daw ang kumbaga pagsusumikap hanggang sa ikaw ay malugod. So kumbaga pinagsisikapan, ikaw ang pinakakarapat dapat na pagsumikapan na malugod. Wala hawla wala quwata illa bika. Walang lakas at kapangyarihan liban na lamang sa pamagitan mo, O Allah. So ito yung naging dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, doon. Pero nga, di ba, pumasok sila doon sa kumbaga, lupain na yun ni na Utba eh. Falamma ra'ahu ibna Rabi'ah, taharrakat lahu wa rahimaha. O rahimahuma. Taharrakat lahu rahimahuma. Nang nakita daw siya nung dalawang magkapatid na anak ni Rabi'ah, si Utba nga at si Shayba. Kumbaga naawa rin sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'u gulaman lahuma nasraniyan. Yuqalu lahu Addas. So nung nakita nila yung kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naawa rin sila. Tinawag nila yung isa nilang alipin na nagngangalang Addas. Wakala lahu at sinabi nilang dalawa sa kanya, Kud katafan min hadal inab wadhab bihi ila hadal rajul. Kunin mo ang isang bungkos ng grapes na ito, tapos dalhin mo dun sa lalaki na yun. Yan nga, tinuturo nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila kinausap o nilapitan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inutusan lang nila si Addas. Falamma wada'ahu bayna yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, madda yadahu ilayhi kailan bismillah thumma akal. Nang iniligay na raw niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung grapes, binigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung grapes. Inabot ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, Bismillah, sa ngalan ni Allah. At narinig ito ni Addas. So dito na nangyari nga yung da'wah kay Addas. Na nagsimula nang narinig ni Addas yung pagsabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Bismillah, alhamdulillah. Kumbaga na siya na curious. So ano yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi nagtataka siya. First time niya na marinig yung salitang Bismillah. Kaya nga sabi niya, ni Addas nung narinig niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadal kalamu ma yaqulu ahlu hadihil bilad. Ang pananalita na yan ay hindi binabanggit ng mga tao sa lugar na ito. Ibig sabihin yung Quraysh, hindi naman talaga sila nagbibismillah. Hindi sila nagbibismillah. Although yung di ba yung kasulatan dun sa Shi'bi Abi Talib, yung Bismikallahum, sa ngalan mo o Allah. Pero hindi bahagi ng kanilang kultura na kapag meron silang gagawin sasabihin Bismillah. Wala. Sa first time nakita ni Addas na merong nagsambit ng Bismillah, Arabo naman, pareho naman Arabo nung amo niya. Pero yung amo niya hindi naman nagbibismillah. So doon siya na-curious at dito na nagsimula yung kanilang pag-uusap, alhamdulillah, at yung da'wa sa kanya at eventually pagmumuslim ni Addas radiyallahu anhu. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.